Sa umagang ito, I would like you to open with me in the book of John, chapter 13, verse 34 to 35. Meron na ba? John 13, 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Lord, salamat sa umagang ito, Ma. Salamat sa bagong utos na gusto mong ipabahagi sa amin. Salamat sa una mong pagmamahal at tinuruan mo kaming magmahal sa aming kapwa o Diyos. Bless us, O Lord, as we are going to discuss or pagsasaluhan namin ang iyong mga salita sa umagang ito, Ama. Tulungan mo kaming maintindihan at maisabuhay ang nais mo sa umagang ito. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Sabi dito, isang bagong utos ang inyo ibinigay ko. Ang sa inyo ibinigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, lahat tayo dito nagde-desire talaga na magiging alagad ng Diyos. Amen? Amen? And every now and then, and the challenge is, paano nga ba maipakita na tayo tunay na mga disipulo ni Kristo? This is the everyday challenge, every minute challenge. Lahat ng mga tao sa paligid natin nakabantay. Amen? Amen? And they don't have that standard na hindi ba nila maintindihan kung ano ang iyong pinagdaanan. Ang standard nila is nakilala ka nilang Kristiyano. Kaya masyadong mataas ang standard pag sa oras ng pagkakamali, sa oras ng pagkukulang, Kristiyano pa naman to. Amen? Kilala ba kayong Kristiyano? Hello? Dito? Amen? So what is your mark? What is the mark of a true disciple? Hinahanap ko yung ano. Praise God. What is the mark of a true disciple? Ang sabi dito, you have to love one another as I have loved you. Paano nga ba maipapakita ito? Ba't nawawala si brother? No. Next slide, please.
This was the time na si Jesus, pinapakita niya kung paano nga ba ang tunay na pagmamahal. Notwithstanding being God, notwithstanding being the Son of God, no? Si Jesus, during this time, kung kailan niya to ni-reveal sa kanyang mga tao or inutos sa kanyang mga disipulo, it was then that he was washing all the feet of his disciples. So, during the time, ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, mayroon bang tinatawag tayong oras, panahon, season, month? Most of the time, dito sa ating kapaligiran, and we almost practice that, and I hope, sana ganito, or narinig nyo din to na, sana, everyday Pasko. Bakit, brother? Bakit? Narinig mo na ba yun? Sana, araw-araw ay Pasko. Bakit nag-wish ang mga tao? Sino nag-wish dito ng araw-araw ay Pasko? Hello? Wala akong nakitang kamay eh. Church, sa akin araw-araw ang Pasko. Lalo na pag nakatayo ako dito. Di ba, Brad? Hallelujah. Uy, huwag mong sabitan yan. Bakit? Pinapakita dito ni God, kahit na He was about to be crucified. No? He was about to be crucified. He was about to experience the death na talagang, Lord, kung pwede lang, wag na muna. This was the time na makilala niya si Pedro or ma-reveal ang tunay na katauhan ni Pedro. This was the time na ma-reveal ang tunay na katauhan ni Judas. And yet, this was the best time kung paano niya pinakita ang tunay na pagmamahal. So, ang pagmamahal sa kapwa, ang pagmamahal sa ating Diyos ay maipapakita sa tunay na pagmamahal sa iyong kapwa. Amen? Kasi, sino nga bang dito? Kung sa perspective ng pagiging abogado, no? Pasensya na, abogado yung speaker niyo eh. Puro ebidensya lang. Anyway, sige. Sino nakikinig sa ICC hearing ngayon? Updated dyan si Brother Mike. Si Brother Robert, sila dalawa magtatalo. Gusto ko makinggan yung dalawang panig ng husgado. Sino ang pabor sa ICC? Si Brother Mike yata pabor sa ICC eh. Si Brother Robert naman pabor kay Kaufman. Hello? Di ba? Sabi ng prosecutor or mga taga-usig, blah, 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 si Duterte ay ganyan, si Duterte ay ganyan. Sa kanyang pahayag, papatayin ko kayo. Yung adik mo, anak, patayin mo. Yung taong adik, inihulog ko sa helicopter. Gumawa ako ng grave, libingan, para doon ko ihuhulog lahat ng adik. That were the evidence or pieces of evidence presented by the prosecutor. Attorney,
Attorney. Hello, attorney. Grabe ka mo titig. Madam, tingin mo, acceptable ba yon? No. Because criminal law speaks of evidence. Tayo, tao, naghahanap ng ebidensya. Tama? Hindi yung sinasabi-sabi mo lang. Dapat makikita. Amen? Wala namang nakitang nilibing doon si Tatay Digong. Tayo, church. Ano nga ba ang ebidensya natin that God exists? Joshua. Sabi ko sa'yo, may recitation lagi si tatay pag nandito eh. Ha? Bible? Naku, pag naubos ang Bible at sinunog ng mga satanismo, wala nang God. What is the best evidence that God exists? Yes, madam. Conscience. Okay. Debatable. Paano yung ibang tao? Wala kang common sense, wala pang konsensya. Hello? Nangailangan ako ng bigas, binigyan mo ako ng isang kahaba na rosaryo at panalangin. Bigas kailangan ko eh. May bigas naman sa inyo, pero hindi mo kayang ibigay. Pag panalangin na lang kita, sister. Is that the evidence? Is that the evidence of love? Church, minsan, we cannot even imagine how we get the day by. Paano ko kaya nalagpasan tong araw na to? Sa umaga pa lang, punong-puno ka na ng panaghoy. Di ba? Pagising pa lang, Lord, paano ko kaya to lagpasan itong araw na to? Ang daming Judith. Si Mrs. Judith, si Miss Judith. Di ba? Electric, tubig, lahat-lahat na, tuition. Now, graduation. How to get by this day? But this is God. And we have God. Amen? So what is the best evidence that God exists? Hanggang ngayon ba naghahanap pa kayo? Or did you not wonder how? Paano nga ba? So walang oras, walang panahon kung kailan dapat ipapakita ang pagmamahal. Amen? It's everyday requirement. As God loved you every minute, sa bawat pagbuka ng iyong mata, sa bawat pag-ihip ng hangin na maramdaman ng iyong ilong. Ano? Naramdaman mo pa ba yan? Rodel? Naramdaman mo yan? Naramdaman mo ba si God doon? Second, the service. Paano mo papakita? Kailan? When He washed the feet of His disciples, including the feet of the one who would betray Him. Paano mo papakainin ang taong gusto mong patayin? Sige daw. Paano mo maipapakita ang pagmamahal sa kapwa sa oras na ikaw ay galit?
Sa oras na kailangan mong magpapakumbaba, sa oras na kailangan niya ang iyong pag-unawa. Kaya mo pa bang hugasan ang kanyang paa ng maligamgam na tubig o kumukulong tubig? Hello? Maligamgam, masarap masyado yun di ba? Relaxing. Soothing. Pero pag kumukulo, nako. Amen? Next slide, please. Paano nga ba ito? Paano nagiging bago the newness of this command? What makes it new? Bago ba ang sinasabing mahalin mo ang iyong kapwa? Hello? Di ba ito yung pinaka-requirement before eh. And even before, even the Old Testament, sinasabi ng love your neighbor, thou shalt not commit the blah, 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 blah. Love your neighbor. Love your fellow as you love yourself. Now, during this Jesus time, hindi naman ito tinanggal. But nagkakaroon lang ng more defined, more higher standard. Next slide. Yan. So, the old standard, love your neighbor as you love yourself. While the new standard is love one another as I have loved you. Anong pagkakaiba? Bibigyan ko ng Christmas gift ang makabigay sa akin ng pagkakaiba. Ano ang pagkakaiba ng standard ng dalawang ito? Mahalin mo ang iba gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Anong meron dito? Paano mo minahal ang iyong sarili, brother? Lahat ba nagmamahal sa sarili? Lahat ba nagmamahal sa sarili? Paano yung nag-suicide? Nagmamahal sa sarili kaya yon? Pinatay niya sarili niya? Then, love one another as I have loved you. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Ano ang requirement dito? I have that word, the sacrificial love. Ikaw, during earlier this month, ang daming nagbigay ng opinion about kaya mo bang isakripisyo ang sarili mo? Ayaw kong gayahin si Sarah pero dapat gwapo ako dyan, Daya. Anong klaseng pagmamahal ang kaya mong ibigay sa kapwa na gaya ng ginawa ni Jesus para sa iyo? This is the new standard. During the 2nd century, may isang historian, salamat sa nagbigay ng idea, historian Tertullian, sa kanyang libro, no? Sandali lang, mamupia lang ako.
Mayroon siyang librong ginawa, which I even asked someone kung bakit hindi siya nakasama sa mga accounts na nilagay sa Biblia. Sa kanyang libro na The Apology, chapter 39, babanggitin ko na lang. Tertullian made this comparison or observation about how these Christians display love toward his fellow Christians. In fact, ang words na nakafocus sa kanyang report or sa kanyang account is by calling someone as your brother or sister. Bakit ito ang naririnig niya sa mga taong nananampalataya sa Diyos? And even mga paganismo or pagans during that time, ito yung nagiging dahilan kung bakit sila mismo sa sariling grupo nagkakaroon ng duda kung totoo nga ba ang kanilang samahan dahil walang ganong turingan. While ang grupo ng mga Kristiyano na sinasabi nilang mali as to their perspective, mga ano yan, mga kulto ang mga yan, but the love that those Christians displayed towards others, hindi maikukumpara or hindi maparisan ng grupo ng mga paganismo. Why? Sabi nga doon, yung pagtawag lang ng kapatid. Iba ang dating nun eh. Iba na. Kapatid, kahit gaano man kaloko yung kapatid mo, hindi mo kayang pabayaan. Di ba ya? Kahit sismusa yan si Yaya, pero hindi mo nyo kayang pabayaan. Wala man siya dito, nasa labas. Pero pag siya ang humingi, siguro mga ate, dahil kapatid. Wow, sana all. Tayo, sino ang tinatawag nating kapatid? Hello? Nabanggit ko na to before, na kapatid, yes, kapatid. Nakatira si kapatid, okay lang si kapatid. Pagdating ng isang linggo, pag nandyan pa si kapatid, kailan ka pa alis kapatid? May limit. But the true Christ disciple, ito yung marka. May pagmamahal sa lahat ng oras. Amen? Kahit kanino pa, para kanino pa. At yung pagmamahal na yon, first, unconditional. Second, sa baba siguro mayroon pa siguro dyan. Yan. Unconditional, he didn't wait for the disciples to be perfect. His love flowed freely without prerequisites or conditions. Lahat yun pinunasan ni Jesus. Kahit si Judas. He loved them in their brokenness. Hindi yung pag may pera lang. Amen?
Amen? I think we have to change now. We have to change this perspective ng definition ng love natin. No? Parang nagiging ugali na natin na magpakita ng pagmamahal sa mga taong meron na. Sa mga taong nandun na, mataas. Pero hindi sila nangailangan ng attention mo. Hindi sila nangailangan ng tulong mo. Anong purpose nun? Bakit kailangan mo silang, or gusto mo silang pakitaan na, di ba? Church. Pag alam mong nangailangan sila, saka ka lalayo. The network is unavailable this time. The number you're calling is still a Garafone, not a telephone number. Hindi ka na ma-reach. Di ba? Mostly. He loved them in their brokenness. In their doubt. Church. And in their failures. Nowadays na makikita natin kanina nababanggit ko na may mga nag-suicide or they love, really, we don't really know if they really love themselves, no? Pero during those days na or times na bago nila ginawa yun, siguro wala lang silang malapitan. Wala silang mapagsumbungan, wala silang makausap, or we cannot really imagine or definitely know the reason. Pero it is a call for us, church, na magiging accessible. Hindi kaya mahirap magdala ng failures. Mabigat din. Second, love is lowly. Humble. Meek. He washed dirty feet. The creator of the universe knelt before his creation, taking the position of a servant. True love stoops down to serve. True love stoops down to serve. Ang totoong pagmamahal ay kaya niyang bumaba upang magserbisyo. Amen? Then, true love or the love of God that we have to imitate, that we have to share, is costly. Hello? Bakit? Bakit costly? While it is one of the things that free. Ito dapat yung pagmamahal libre lang. Amen? Tama? Hello? But true love is costly. Many times, every now and then, ma-realize natin na it cost the life of Christ for us to be saved. Amen? It cost the life of His Son for Him to display or to inform us that we are loved. That is your cost. That is your price. That is the price of your friend. That is the price of your neighbors, of your classmates, of the people around you.
And to bestow such love is costly. Mabigat, mahirap. But what a fulfilling pag naibigay mo ang the best mo para sa kayong kapwa. Amen? Maramdaman mo lang na sa tuwa ng iyong kapwa, ng iyong kausap, tumulo ang luha. Wow. That is so much. Amen? That is so much. And we must abound to give that love, to show that love. Hello? Amen? Church, binigay sa atin ng libre to. Libre. Pero buhay niya ang naging kapalit. So we must share the same love. Amen? Third, the evidence of our faith. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So this is our Christian uniform supposedly. Amen? Amen? This is our badge. Ito yung nakikita natin, love. Di ba? Sa bawat, umiikot-ikot din kasi ako, ang daming mga, sinong familiar dito sa Eagles or member na ng mga grupong Agila? Pag makita ka nila, kung anong klase yung mga sign, may shake hands na ganyan. Tapos ako, hindi ko man alam. Tamsi lang ko, dili ko Agila. Maya lang. Hindi pa ako Agila. Kasi ang dami lang ganyan ng mga rituals eh. Makita mo silang pag ganun, Agila. Di ba? Mga fraternity, ganun din. May and that is their badge. That's their identity. That's the project. No? Tayo, ano tayo? Anong may papakita natin? Ano dapat ang badge natin? Our Christian's uniform or badge is not our titles, pastors, elder, deacons, or teacher. These are roles, not evidence of discipleship. Amen? Not evidence of discipleship. It is not our knowledge of the law or our theological expertise. Knowing about God is not the same as loving like God. Amen? We know God. Amen? But we cannot love like God loves us. Biglang tahimik. Tama? Tama? We know God. Even if there's no evidence. But church, the best evidence is you. We know God, that He is a loving God. And the requirement now, show that love to others as God loves us. It is not even our attendance in church. Amen? Hindi yun. Kahit man dito, nanchichismisan kayo ng kapitbahay eh. Di ba? Ang sarap kaya magchismis ng kapitbahay. Sabay tayong tatawa. Being present in a building doesn't make us disciples. Loving one another does.
Amen? Amen? Church, our badge is love. And forever we will display that love. Every time, everywhere. Kahit galit ka, do it with love. Like, di ba brother? No? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Next slide. Love that crosses boundaries. During those times, during Tertullian's time, sabi ng mga pagans, it is not that they are rich. It is not that they are powerful with their arguments, or it is not because of their impressive buildings. But it is how they love one another. Ito yung papahiwalay natin sa mga non-Christians. It is how they love one another. Sana sa lahat ng bagay, mapapakita natin na tayo'y totoong Kristiyano. Hindi lang dahil every Sunday tayo nandito. Every Sunday tayo nagbibihis ng maganda. It is the love that we can share every time, every now and then that our fellow needs them the most. During Jesus' time, he showed that slave and masters can sit at one table as brothers. Di ba? Kahit gaano pa ka makasalanan si Tortillos. Sino ba yung tax collector? Brother? Sino? Zacchaeus. Rich and poor shared everything in common. We can do that. Amen? Pwede tayong umupo sa isang lamisang nagtatawanan at share what's on that table. Ito. The Jews and the Gentiles became one in Christ. Amen? Nung kapanahonan nila, ang laki ng diferensya, ang laki ng, kumbaga, tinatawag nating mga diskriminasyon. Pag ikaw, even the Christians or mga believers before. But it was during Christ's time na pinag-isa niya lang. At pinapakita niya sa mga Gentiles that still and you are also loved. Sino ba ang mga present Gentiles? Sino ba ang nagkiklaim ngayon na present Jews? Di ba? May mga Gentiles pa ba dyan sa likod? Sa harap ng ating bahay, ng ating opisina? Can we sit with them and tell them that they are also loved by God, by our God? Can you share them the peace na natanggap mo, na na-enjoy mo dahil kasama mo si Christ? Di ba?
Next slide. I want you to remember this. Love in the trenches. Next slide. Genuine love in practice. Kailan nga ba tayo magpapakita ng tunay na pagmamahal? 10:20 na. 4 minutes. 4 minutes para magsimula sa another topic. Visibility. Seeing the invisible people in our society, the hungry, the lonely, and the marginalized. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ko kanina, are you accessible with these people kahit sa anong oras? Visible ka ba para sa kanila? Or unreachable ka na during their brokenness, their failures, their doubts? Diba? Genuine love speaks of forgiveness. Loving as Christ loved means forgiving even when it's not deserved. It's no longer a matter of whether deserving or not. It's a matter of who you are that's supposed to love them. Wag mo nang pansinin kung sino sila. Di ba? Church, hindi natin hindi natin maiwasan. Minsan, love ko talaga si brother kumpara kay Joshua eh. Di ba, Brad? Kunin mo na bike mo doon. It's not that way anymore. Hindi yung mamahalin mo kung sino. Sino ba ikaw na dapat magmahal sa kanila? It is the basic now. The basic requirements. The basic, pinaka-basic na yan. Then, third, love is consistent. It is not a one-time grand gesture. It is a lifetime of small acts of kindness. Hello? Hello? Church, being kind, showing love, doesn't need to be rich. Hindi mo kailangang umakyat sa tagumpay or sa pedestal para maipakita ang tunay na pagmamahal na yung kapwa ay nangangailangan galing sa'yo. At habang buhay, dapat ipapakita yon. Habang buhay na nandito si Christ sa atin, dapat maipapakita yon. Love is built in the daily choices. The phone call, the meal shared, the patient word. Kahit dito lang. The choice of word na gagamitin natin sa ating kapwa. I'm not saying that I am already perfect about this phrase or this part of life. But still, I'm working on it with God's grace. With God's grace, magagampanan at magagawa natin tong lahat. Maipapakita ang tunay na pagmamahal sa kapwa because that is... Next slide, please. Our true identity. Amen? Amen? That is the mark of the true disciple. 50 years. Yay! I'm 50. 50 years of life can bring many titles and many changes. We may move from the sea to the city, from poverty to comfort. But as believers, our identity is fixed in this one command. If we have all the success in the world but do not have love,
We are like a resounding gong or a clanging cymbals. Mubagting ang imong dalunggan sa mga taong nagsasalita ng Diyos, but when love requires, they are not there. Di ba? Di ba? Hipokrito kang tao. Di ba? Isa kang present Pharisee. Isa kang Pariseo na nagpapakitang, narinig niyo na ba yun? Kala mo santo. Kaso that is not our identity. And the last is, by this, everyone will know that you are my disciples. If you have loved one another as God loved us. Amen? Lord, salamat sa umagang ito, Ama. Salamat sa iyong pagmamahal na hanggang ngayon, aming tinatamasa, aming pinasasalamatan. Dahil sa iyong pagmamahal, Ama, nakamtan namin ang mga bagay-bagay na dapat naming ibahagi sa aming kapwa. Help us, Lord. Help us to love others as you have loved us. Thank you, Father. We give you praise in Jesus' name. Amen.